kay bilis ng oras. Maya-maya lang ay sinusundo na si Lynn ni Nick. Ready? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ready? Nakangiti ring sagot niya. Tumayo na siya mula sa swivel chair at kinuha ang bag niya. Dinala siya ni Nick sa isang fine dining restaurant na nagsiserve ng Japanese food. Mahilig din daw ito sa Japanese food tulad niya. Nagpapasalamat siya dahil hindi ito boring na kasama. Masarap na kausap ito. Hindi naging kainip-inip ang bawat sandaling magkasama sila. Matagal ka ng company lawyer? Maya-maya ay tanong niya rito. 2 years pa lang. Ang father ko ang talagang company at family lawyer ng mga Ariaga. But after his death, ako na ang pumalit sa pwesto niya. I see. Matagal na kayong magkaibigan ni Cloud. Yes, mga bata pa lang kami ay magkaibigan na kami. We're best of friends. Actually, 3 kami. Siya, ako at si Bradley. Kasi ni Cloud si Bradley sa mother's side. Siya rin ang pinakakuya namin. He's 30 and I'm 28. Si Cloud ay 27. Pero bihira na kaming magkasama-sama ngayon. Si Cloud ay nag-iikot sa mga companies nila all over the world. Si Brad naman ay nasa La Jolla. And how about you? Nandun ako kung saan may pinag-uutos sa akin yung maglolo about the company's legal matters. I see. Ibig sabihin ay may iniuutos sa'yo si Cloud kaya nandito ka ngayon. Sabi niya, ano kaya ang pinag-uutos dito ni Cloud? Tila naman natigilan ito sa sinabi niya kapag kuwan ay nagsalita ito. Well, yes, he told me to keep you company while he's away. May ginagawa kasi siyang hindi pwedeng ipagpaliban. So you mean kaya mo lang ako sinamahan ngayon ay dahil ipinag-utos ni Cloud na samahan mo ako? Kunwari ay nagtatampong tura niya. Mataman itong tumingin sa kanya. No. No? Yes. Yes, kumunot ang noon niya. I mean, it has nothing to do with him. Are you enjoying your food? Tanong nito. Ngumiti siya. Tila umiiwas ito. Siguro ay nahihiya pa rin ito sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa akin, Nick? Natigilan ito. Marahil ay dinawag niya ito sa palayaw nito. Noon ay tumataginting na Attorney Pizarro kung tawagin niya ito. Kasama yun sa strategy niya. Gusto niyang malaman ito na ngayon ay pwedeng lumagpas pa sa pagiging professional ang relasyon nila. Whatever happened to Attorney Pizarro? Tanong nito. Masyadong formal siya. Besides, I heard Cloud calling you like that. Ayaw mo bang tawagin kita sa nickname mo? No, I mean yes. I like that. Ngumiti siya. So may sasabihin ka ba sa akin? Sasabihin? Wala. How yours birthday? Lihim na napangiti siya. Ngayon ay napatunayan niyang may pagkatorpe nga ang abogadong ito. Okay naman. I think I can cope up. That's good. Biglang nagaling ang cellphone ito. Excuse me. Paalam nito bago nito sinagot ang tao. Hello. Mabuti naman siya. Actually, we're having lunch together. Don't worry, hindi ko pababayan ng kapatid mo. It's late anyway. You must be resting by this time. Maya-maya ay in-off nito ang cellphone. Tumingin sa kanya. That was Cloud. Sumimangot siya. Kahit kailan ay sungot sa buhay niya ang Cloud na yun. Natawa ng mahina si Nick. Tumaas ang isang kilay niya. Anong nakakatawa? Kayong dalawa ni Cloud, parehong-pareho kayo ng reaksyon sa isa't isa. I guess that is typical reaction when someone finds out that after all these years, may kapatid pala kayo na ngayon nyo lang nakilala. Nagkibit balikat siya. Nararamdaman ko hindi niya ako matanggap bilang kapatid niya. Sa simula lang iyan, but it will pass. If you were him, would you accept me? Sure, why not? Bakit parang hindi ka yata sigurado sa sagot mo? Nakasimangot na tanong niya. Ha? Oh, come on, tell me what's on your mind. Huminga ito ng malalim. Okay, the truth is I cannot accept you as a sister. It's not that I don't like you. The truth is I like you very much. And I've never felt disliking towards anyone in my life before. Siya naman ang natigilan sa sinabi nito. Para sa isang torpe ay mabilis ito. O marahil ay hindi naman talaga. Nagtotorpe-torpehan lang. Napangiti siya. Forgive me for being too forward. But that's the truth. Tila hiyang-hiyang sabi nito. Hindi pa rin siya nagsasalita ngunit mataman siyang nakatingin dito. Si Lynn. It's alright. I mean you know I like it too. Kunwari ay nahihiya rin siya. Do you like me too? Tila hindi ito makapaniwala. Tumango siya. Tumingin sa sarili niya. It's almost 1. We better go back to the office. Yaya niya rito. Ngumiti ito at tinawag nito ang waiter. Nakmang kukuha na siya ng pera sa bag niya nang pigilan siya nito. Now let me. Ako ang lalaki. Pero ako ang nagyaya. She insisted. At hindi niya ugaling magpalibre ng meal sa iba lalo na at sa isang lalaki. Just the same. Allow me.
Bahala ka na nga, sabi niya. Binayaran lang nito ang mga kinain nila at sabay silang lumabas ng restaurant. Ipinagbukas siya uli nito ng pinto ng kotse tulad ng ginawa nito kanina. Ngayon lang may lalaking nagbukas ng kotse para sa kanya and it felt quickly. Pagdating nila sa opisina, sinabi ni Nick na ihahatid siya nito mamaya pag uwi sa kanilang bahay. Nabanggit kasi niyang wala siyang dalang kotse dahil number coding siya. Hindi na tumanggi pa si Celine. Isa pa mas mabuti na rin yung palagi silang magkasama nito para mas magkapalagayan sila ng loob. Maganang pakiramdam na bumalik siya sa trabaho. So far wala naman siyang naging problema sa unang araw niya. Maliban sa hindi niya may paliwanag ang excitement na nararamdaman niya pagkatapos nilang kumain ni Nick ng tanghalian. Marahil iyon ay dahil sa tagumpay niya. Unang hakbang pa lamang niya ay kumagat na agad si Nick sa pain niya. Hindi niya inakalang ganito kabilis magsabi ng nararamdaman sa kanya. So in order to follow the script, she needed to play her part. Kailangang maiparating niya rito na gusto niya rin ito. Never in her whole life had she imagined to do such crazy stuff just to get someone else's attention and to get what she wanted. Wala sa plano niyang pagkakaroon ng love. Makakagulo lang yun sa buhay niya. Ngunit iyon ang alam niyang pinakamadaling paraan upang makuha niya ang gusto niya. Lalo na ngayong abot kamay na niya ang tagumpay. Sa tingin niya ay kayang-kaya niyang kunin ang tiwala ni Nick. Nang oras na ng uwian ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Marahil ay si Nick na yun. Kamin, bumukas ang pinto. Hindi siya nagkamali. Si Nick nga yun. Shall we? Nakangiting tanong niya. Tumango siya. Nakapag-retouch na siya ng makeup kanina. Para pagdating nito ay aalis na sila. Magkasabay silang bumaba sa basement parking. Inalalayan pa siya nito sa pagsakay ng kotse nito. Total, it's almost 6 na rin naman. Why don't we have dinner first before I take you home? If it's okay with you. No problem. Isa pa yun sa ikinatutungan niya. Hindi mahirap sa kanya ang magpanggap na magiliw ang pakikitungo niya rito. Napatunayan niya kanina na hindi. Ito boring na kasama at tila palagay rin ang loob nito sa kanya kaya hindi na sila gaano nagkakahiyaan. Isa pa habang kasama niya ito kanina ay napansin niyang madali itong makakuha ng atensyon, lalo na ang atensyon ng mga kababaihan. Sa tingin pa nga niya ay may pakalakip na inggit ang mga tingin ng mga ito habang tinitingnan siya. At nakadama siya ng pagmamalaki dahil doon. Hindi na masama kung ito ang magiging temporary boyfriend niya. Sa isang Italian restaurant naman sila kumain. At tulad kanina ay masaya silang nagkwentuhan. Pahapiyaw lang siyang nagtanong dito tungkol sa kumpanya. Ayaw niyang mahalata nito ang totoong intensyon niya sa pakikipaglapit dito. Halip ay nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa isa't isa. Gusto niyang doon matuon ang atensyon nito at isipin na talagang malaki ang pagkakagusto niya rito. Pagkatapos ng halos 2 oras na pagkukwentuhan habang kumakain, ay nagpasa siyang umuwi na. Gabi na rin naman at pagod na siya. Maaga pa rin siyang papasok bukas sa opisina. Pagtigil ng kotse nito sa tapat ng gate nila ay nanyayahan niya itong tumuloy muna sa kanila. Tumanggi ito. Are you sure you wouldn't want to come inside? Maybe some other time. Nakakahiya naman at saka alam kong pagod ka na. You should rest. Maaga pa ang pasok natin bukas. Ikaw ang bahala. Salamat nga pala sa paghahatid mo sa akin. It's nothing. Kahit pa nga araw-araw kung gusto mo. Nakakahinaya naman. Bukas naman ay pwede ko nang gamitin uli ang kotse ko. So paano ingat ka ha? Bili niya rito. Sure. Good night, sabi niya. Good night. Akmang bubuksan niya ang pinto ng kotse nang pigilan siya nito. Let me. Bumaba ito at lumigid sa passenger side. Binuksan nito ang pinto. Napangiti siya. Ang pagiging gentleman nito ay natural, spontaneous sa mga kilos nito. Halatang halata na sanay na itong ginagawa yun kapag babae ang kasama nito. Ngunit tila nakaramdam siya ng sa isiping hindi lang siya ang babaeng isinasakay nito sa kotse nito. Inalalayan siya nito pagbaba ng kotse. Thanks, sabi niya. Ngumiti ito. Kanina pa niya napansin na lalong gumagwapo ito kapag ngumiti. May malalalim na dimples din ito sa magkabilang pising na tulad ng kay Aga Mulak. Ngunit may kahawig din ito sa Hollywood actor na si Ashton Kutcher. Sinamahan pa siya nito hanggang sa harap ng gate nila. Good night, sabi uli nito. Good night. I'll be going, you should get inside. Pakli nito. Ngumiti siya. Akmang bubuksan na niya ang gitnang muli siyang tawagin ito. Lumingon siya. Nagulat siya nang makitang malapit na pala ito sa kanya. At hindi lang iyon. Nalanghapan niyang mabangong amoy nito. Swabe sa ilong ang kulo na gamit ito. Pag-angat niya ng tingin ay nagtama ang mga mata nila. Ilang saglit pa ay magkalapat ang kanilang mga labi. Natagpuan na lang niya ang sariling tumutugon sa halik nito. Ayon sa tita Lida niya, ang rule number 1 sa pakikipag-date ay don't kiss on the first date. To hell with that rule.
At hindi naman sila nag-date. It was just a simple dinner. Ang tinatawag na yung date ay yung pinaghahandaan. Yung sinusundo ang babae sa bahay nito. God, he was damn a good kisser. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay napakamot ito sa ulo. Bagya naman siyang natawa sa ginawa nito. You should really get inside before I change my mind and take you to my place instead. Nakangiting sabi nito. Umiti siya. Take care. Pumasok niya siya sa loob. Patay na ang ilaw sa sala sang pumasok si Celine sa loob ng bahay. Ngunit napansin niyang bukas pa ang ilaw sa kusina. Marahil ay nandun pa si Trina at nag-aayos. Umakyat na lang siya sa kanyang silid. Papasok na sana siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Paglingon niya ay nakita niya ang tita Lida niya. Bakit hindi mo siya pinapasok dito? Tanong nito. Hindi magandang nakikipaghalikan kasi isang lalaki sa labas ng mundo. Kung gano'n ay nakita nito ang ginawa nila ni Nick, pakiramdam niya ay nag-init ang kanyang mga pisngi. Boyfriend mo na ba ang lalaking yun? Tita Lida is not my boyfriend, alright, and it was just a good night kiss. Good night kiss bang tawag mo sa halos magkapalit na kayo ng mukha? Medyo napalakas ang sabi nito. Hey, lower your voice. Hinila niya ito papasok sa silid niya. Tita Lida naman, what's wrong with the kissing? I'm already 26, hindi na ako bata. Reklamo niya. What's wrong with kissing? Wala nga. But I'm warning you. Mag-iingat ka. Tita, hindi mangyayari sa akin ang nangyari kay Mami. Alam niya nagka-phobia na sa mga lalaki ang tita niya simula nang mangyari ang nangyari sa Mami niya noon. Kaya hindi na ito nakapag-asawa pa. Pero ipinangako niya sa sarili niyang kahit kailan hindi siya masasaktan ng kahit na sinong lalaki. Dahil wala sa plano niyang umibig sa kahit na sino. Pasakit lang ang dulot niyon. Ngayon pang mayaman na siya. Hindi niya kailangang lalaki sa buhay niya. Kahit sinik. Natigilan siya sa naisip. Katatapos lang ng meeting ni Celine tungkol sa gagawin nilang launching ng bagong product line ng Grandeur, ang Essence. Mga gamit pampaganda ang produkto kaya dapat lang na maging effective ang kanilang campaign. Pinag-usapan na nila kung sino ang kukunin nilang commercial model para sa advertisement nila sa TV at sa mga print ads. Parang wala rin pinagkaiba yun sa dating trabaho niya dahil marketing strategy rin ang pinag-uusapan nila. Iyon lang lubhang mas malalaking projects ang hinahawakan niya ngayon. Sa loob lamang ng ilang araw niyang pagtatrabaho rito ay gamay na niya ang mga gawain. Nagpapasalamat din siya dahil efficient ang team niya. Hindi na kailangang turuan ng mga ito. Marami ring fresh ideas ang mga ito. Hindi tulad doon sa pinanggalingan niyang kumpanya. Napasandal siya sa kanyang swivel chair. Masyado siyang busy nitong mga nagdaang araw. At hindi rin nakikita si Nick simula ng gabing ihatid siya nito sa kanila. Napahawak siya sa mga labi niya. Sa edad niyang 26, masasabi niyang iyon ang kanyang first kiss. Paano hindi pa naman siya nagkaka-boyfriend? Wala siyang inatubag noon kundi mag-aral. At nang makatapos naman siya ay sinubsob niya ang kanyang sarili sa trabaho. Maganda naman siya ngunit hindi siya ligawin. Ang sabi sa kanya ng tita Lida niya, maamo raw ang kanyang muka, ngunit masyado raw intimidating ang personality niya. At those two traits were contradicting. Kung kumilos at magsalita raw siya, ay very intimidating, lalo na sa mga kalalakihan. Karamihan daw kasi sa mga lalaki ay egoistic. Ayon nga, at ayaw ng mga ito sa mga nalalamangan ng mga babae. At dahil matalino at mabaldad siya, iniiwasan siya ng mga ito.